Cheers! And guess who just arrived? Cheers! Cheers! Made it! Congrats! Panoorin ang mga highlights sa wedding ni Angeline Quinto at Nanrev Dakina. Everyone, congratulations, Be, Angge, Non-Rev. Congratulations. Ganyan lang talaga kami. Nagbibisitan na kami habang buhay. Congratulations. Maraming salamat po sa pagdalo. Ako ko talaga nagpakasal sa kanila. Ako po gumastos dito, charot. And I'm just so happy to witness this wonderful celebration. Napapaligiran kayo ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa inyong dalawa. Masaya kayong dalawa tonight at lahat ng tao na dito ay masaya para sa inyo. Diba? Ang ganda nun, ang saya nun. Your love is to be celebrated all the time kasi your love is pure sa isa't isa. It's just so beautiful. Malalim po kasi talaga ang magiging magkaibigan namin ni Angge. Actually, yung friends or best friends, parang understatement siya eh. Parang pamilya kasi kami talaga. Parang siya talagang kapatid. Naikwento ko na to dati sa Magandang Buhay kasi meron akong kapatid. Kaya yung nanay ko, mahal na mahal si Angeline. Kasi meron ko akong kapatid na Angeline din ang pangalan. Pero bata pa lang siya, binawi na siya sa pamilya namin. Kaya nung na-meet ng nanay ko si Angeline, feeling niya, si Angeline yung nawala niyang anak. At feeling ko din siya talaga yung nawawala akong kapatid. Nung na-meet ko siya, sabi ko, ba't nakita pa kita ulit? Nanakarma ako agad. So, malalim yung pinagsamahan namin. Ang weird ng pinagsimulan ng friendship namin ni Angeline. Pareho kasi kami ng handler, si Kate. Tapos there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang number ko. Bigla siyang tumawag sa akin. Tapos humahabol siya. Tapos sabi niya, Ate Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya, nag-iyak lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, ba't ako yung tinawagan mo? Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin every day. Sabi niya, so gusto lang kitang marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun, pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pumunta ako sa bahay niya, tapos madilim yung bahay niya. Kondo pa yun eh, di ba? Kondo. Tapos, hindi ka nakabayad nung pinaalis ka, di ba? Umiiyak siya sa pinuntahan ko siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos iyak lang siya nag-iyak, niyayakap niya ako. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Anong problema mo? Wala. Tapos realize ko, paano hindi ka mag-iiyak? Parang kang bali, tugtog, puro Sarah Geronimo na masasakit na kanta na wala naman siya pinagdadaanan, pero dinadama niya yung mga kanta. Tapos tawa lang kami ng tawa. Tapos from then on, so wala na akong choice na sa kanya ni number ko, nagte-text na kami lagi. Tapos biglang isang umaga, nag-text na akin si Kate, sabi niya, kausapin mo na si Angge. Bakit? Nagpatato. Sabi ko talaga, matanda naman na siya, hayaan mo na. Tapos maya-maya, pagbukas ko ng asap, kumakanta siya, may tattoo din siyang star dito. Tapos sabi ko, oh my God, pareho kami ng tattoo. Sabi ko, kaya naman pala ako yung tinawagan ni Kate, ako yung tinatalakan kasi feeling niya, baka akala ni Kate, sinabi ko sa kanya magpatato, ba't ka ba kasi nagpatato? Wala, nag-umpisa ako sa showbiz, magkamukha na tayo eh. Di ba ang sakit-sakit sa damdamin? Hindi, pero talagang para kami magkapatid kasi feeling ko talaga magkamukha kami. Tapos stylist niya pa si Bang Pineda, na stylist ko din si Bang. Tapos sabi ko pa kay Bang Pineda, sabi ko, Bang, bakit parang magkamukha na kami lagi ni Angeline? Yung hair ko, hair din ni Angeline. Tapos yung, lagi ako naka-oversized na suit, si Angeline din nakaganon. Tapos nag-cover ka ng preview. Tama ba? Pagtingin ko ng cover ng preview, kala ko ako yung cover. Si Angeline pala. Tapos sabi niya, tapos sinasend niya sa akin lagi. Sabi niya, magkamukha talaga tayo, magkapatid talaga tayo. Tapos every morning po, ang bisita namin lagi, magsasend siya sa akin lagi ng mga pictures kung saksakan ako ng pangit.
yung mga kauna-una ko pang pictures. So, kinakalkal ko din yung mga pictures na sa online na nandoon at ang papangit ng pictures niya. Yung mga, hindi ka ba nagpapagawa nun, di ba? Hindi pa tayo. Nauna ka, di ba? Di ba? Sabi mo, pagawa tayo ng bata, pero nakatatlo ka, di ba? so yun. So, kasi nung nagpunta siya, kasi ano po, pareho kami mahirap ni Angeline, taga-Sampaloc siya, taga-Abinida naman ako. Tapos taga-FE ako, taga-CID siya, katabi ng eskwelahan namin. Sa Central Market yung eskwela, pero mas pangit yung school niya. Anyway, nilaloko ko pa siya, sabi ko, saan ka nag-aaral dati? Sa CID, sabi ko, talaga, ang dami pokpok dun eh. Kasi ang dami, sa recto po, pag galing FEU, sumasakay ako ng sasakyan sa recto, doon ako nag-jeep papunta ng Abinida. Tapos ang dami ko talaga nakaaway doon, mga taga-CID, kasi pag sabay ng labas yung mga eskwelahan, may mga malalanding taga-CID, tapos nakakaaway namin yung mga bakla. Tapos sabi ko, feeling ko isa ka sa mga nakaaway ko dati ng mga. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, pokpok ko ba dati sa CID? Sabi niya, hindi, pero gustuhin ako. Sabi niya, hindi daw siya pokpok, pero alaga daw siya ng mga fraternity. Kaya sobra kami connected kasi ang jologs naming dalawa. Sobrang jologs namin. Ang simple lang namin, masaya kami sa mga kabaduyan namin, sa mga kabahuan namin dalawa. And mahal na mahal namin yung isa't isa. Kaya ang daming mga bagay na hindi namin nasasabi sa maraming tao, pero nasasabi namin sa isa't isa. Na safe space namin ang isa't isa. Kung magsasalita kami dalawa sa isa't isa ng mga bagay, hindi kami matatakot na kinabukasan ay malalaman na ng maraming tao. Yung gano'n. Tapos, dinala niya si Non-Dev sa bahay namin. Tapos hindi niya pa sinasabing jowa niya. Sabi niya, pupunta ako pero magsama akong kaibigan. Sabi ko, sige, punta ka. So, punta siya, kasi sabi, pagdating niya, magsama siya lalaki. Kasi sabi ko, bakla ba yun? Tapos sabi niya, sinabi mo, ba't si Non-Dev? Kasi sabi ko, hindi pwede magpapunta ng lalaki sa bahay. Kasi sabi ko gano'n, hindi na ako nagpapapunta ng lalaki sa bahay kasi syempre housewife na ako. So, sinabi niya bakla si Nolo. Ang daming tato. Tapos na kumikilos siya, hindi siya masyadong nagsasalita kasi feeling ko ayaw niya magpabuking na lalaki siya. Sabi ko, ba't ayaw niya kumain? Tapos sinabi niya na lalaki nga rin si Nondev. Tapos yung boyfriend niya daw. Eh ako naman, hindi naman ako sagabal o hindi ako yung laging kumbaga sa term namin, mga jolog, hindi kami daot. Kumbaga, bet mo yan, trip mo yan, o sige, go. Diba? Kasi kanya-kanya tayo ng kumbaga kahit naman sabihin ko sa yung, kunyari may tao, kung na-meet na sabihin ko, hindi ko yung bet, at the end of the day, ko naman na magde-decide. Diba? Nandoon na lang ako lagi sa dulo na lang ako. Mag-aantay ako sa iyo kung saan ka pupunta. Kung pausad ka ba, paatras ka ba, pabagsak ka ba, paangat ka, sasamahan na lang kayo kung nasa saan ka. Abangan ko na lang kung iiyak ka, abangan ko na lang kung tatawa ka, basta kung ano mararamdaman mo sa dulo, sasamahan kita. Kung nagtagumpay ka man siya, sabay tayong tatanong, magsa-celebrate tayo. Kung hindi man, sabay tayong luluhod, iiyak tayong dalawa. Ganun lang naman ako. Kaya ang tanong ko lang sa kanya, panalo ka ba dyan? Tapos sabi niya, panalo naman, Dedax naman. Sabi niya. Sabi ko sa inyo, huwag ako magsalita. Kasi sabi ko, buko ko yung Manong Honor, baliw kasi kala mo na tuwa ko sa Manong Honor. Paano kung magmaman-Manong Honor dun sa Quiapo? Bukod sa ang init na, pinapapawisan ako, dahil hindi ko malaman yung luhus ka na ng pare o ano. Hindi ko malaman kung ako yung babas-basan ng pare, yung pag-iibigan yung dalawa. So, ayun, pero I am very happy for you and thank you very much. Thank you very much. You came at the right time. You came at the time when she was so broken and she needed someone to... Ano kasunod niya? She needed someone to be with. She needed someone to hug, to love, to kiss. Kailangan niya ng kailangan niya talaga ng totoong pag-ibig ng mga panahon na dumating ka. At nagpapasalamat ako talaga na nandoon ka, na ibinigay ka agad ng panahon na yun. Kasi kung hindi, mahihirapan siya. At pag nahihirapan siya, sasakit. Parang magkadugtog yung damdamin naming dalawa.
Pag malungkot yung malungkot ako. Pag malungkot ako, malungkot siya. Hindi kami papayag na masasaktan kami at may mananakit sa aming dalawa. Kasi ganun kami sa isa't isa. At nakikita ko kung paano mo siya pinamahal at pinapasaya ang puso niya. At masayang-masaya ako doon. Kaya maraming salamat sa iyo. Sana gabayan kayo ng Panginoon araw-araw. Sana hindi maubos at mawala yung